Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang. Energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So meron tayo ditong double 10 pala to. Kasi pag umuulit na number, pinag-iisa ko na lang yan. So, ito ngayon ang magiging dulo. Ay! 9 of presents pala to. 9 of pentacles. Akala ko 10 of pentacles. 9 lang pala siya. So, meron tayong 9 of pentacles, 2 of swords, at 10 of cups. So, yung 9 of Pentacles, ano to? 9 of Pentacles, clarify ng the lovers. At 5 of Pentacles. So, isip ko kung single ba yung bida dito o in a relationship. Pero may the lovers nga lang na-partneran ng 5 of Pentacles. More like single to. Parang nahihirapan siya ditong makahanap ng new lover. Or siguro, hindi siya interesado sa new lover. Na para bang hindi niya priority ng bida dito. Siyempre, bida ay Leo. Hindi priority ng Leo ang relationship sa panahon ngayon. O period. Sa period na to. Ang main focus niya ay mag-earn ng money. Ayun, 9 of Pentacles. Maging reliant, magkaroon ng self-confidence, self-esteem, basta self. I-pamper ang self. Sarili lang niya ang important at ang kanyang luho. Yun lang sa ngayon. Sa period na to. Kasi dating sa akin ito, may hardship kasi dito ito relationship. So, loss. Parang wala siyang interest. Wala siyang interest sa ngayon magkaroon ng relasyon or wala siyang mahanap na tao na fit sa standards niya. Tingin ko matagal ng single yung bida dito or masyado nasaktan kaya picky or choosy yung bida. Siyempre bida ay Leo. Ngayon, yung 2 of swords. Kumbaga may trust issues yung Leo dito and dating. Kaya hindi problema kung single siya or hindi. Wala siya masyadong focus sa paghanap ng bagong relasyon.
naging ano, 3. So, yung excuse me, top source kinlarify ng page of wands, 9 of cups at hangman. Top source. So, sa period na to, marami siyang gustong i-try na something new. Gusto nyong mag-explore, mag-explore ng kung ano-ano, maging adventurous. Mag-discover ng something new. I-fulfill ang kanyang mga wish, sariling wish. Kaya, ayan. Ay hangman tayo dito na para bang itong dalawa tawag dito confusion kasi ito illusion. Siguro yung confusion illusion ay tatama dito sa relationship. Kasi ang dami niyang gustong i-discover, explore dito. At wish na gustong ma-fulfill. So again, more like doon papasok yung indecision sa topic ng relationship na parang nag-let go na siya dito. Ay, let go. Release din to Or tawag na, nag-surrender na lang siya sa universe. Anong plano sa kanya ng universe. Kung may darating ba o wala, okay lang. Ganon. Ganon ang dating. Ano pa? Ano pang mabubuo natin dito sa hangman? Gusto niyo mapag-isa. Solitude din to So, ganun dating. Ayan. 10 of Cups, Kanina may 9 of Cups tayo. Ngayon 10 of Cups na. So, 10 of Cups can clarify ng 4 of Swords. At 8 of Pentacles. Well, ang dating sa akin, magiging masaya siya dito, makaka-recover siya. So, ewan ko kung anong pagsubok, challenge, problem, pain na kinakaharap or kakaharapin ng Leo sa period na to. Pero may recovery tayo dito sa 4 of Swords. So again, mukhang recovery, magiging masaya kasi malalampasan ng pagsubok, makaka-recover o makakapagpahinga, makapagbakasyon, makapag-travel, depende. Ano to? 8 of Pentacles. Parang provision of hard work, kasi hard work to. Ito fulfillment. So, mag-grow yung kanyang
pinagkakabalahan dito or may result na or manifestation, sabihin natin ganun. Sa topic ng work, so provision ng hard work, magpe-pay off ang hard work. Sabihin natin nawalan ng work, edi magkakaroon ng bago. O walang work ngayon, kaka-resign lang. O nag-a-apply. So, depende. Kung mag-a-apply, edi matatanggap dito kung applicable man yung ganong scenario. Promotion ay pwede rin naman dito. So again, good news to regarding career or anything na pinagkakabalahan niya, kung saan niya pinofocus ang kanyang attention or hard work. May good news na paparating sa 10 of Cups natin, na para bang masasatisfy siya. Or siguro, halimbawa, mayroon siya nakaaway na ka-workmate, di reconciliation na to. Pero ibang case, pwede rin naman dito reconciliation sa ex, kung yun ang gusto. Si recovery to hard work. Sabihin natin to I love or harmony. So, pwede rin reconciliation sa mag-ex kung yun pang gusto. Anyways, pero single yung bida natin So, probably ex yun or hindi ex yung sa huli. Recovery kasi. So, inisip ko ex to. Isasama ko sana someone new. Hindi So, kung yun nga ang gusto ex, possible din dito. Ay, nasa na ba? Yung kanina nagrambol-rambol na. Recovery, di ba? Ay, nagrambol. Ito na yun Ay, wala na. Nagrambol na. Nakalimutan ko na. Basta yung dulo. Mukhang siya. Kung applicable. Kung gusto pang ex. Nakalimutan ko ito yung sasabihin ko. Sa ex lang yun, reconciliation. Ano ba yung sasabihin ko? Nakalimutan ko. Nagrambol kasi. Nawala na tuloy sa isip ko. Anyways, kung mag-ex, sabihin natin ex, kasi hindi talaga siya, pwede sa, iisip ko tuloy yan. Wala, 10 of Cups. Ito yan, Ano nga ba yun? Ito. Isip ko pa rin kung someone new. Siguro, pwede rin naman. Kasi wish naman to. Depende kung anong wish. Someone new or ex. Kasi may recovery dito. Kaya kung sabi ex, kasi may hard, effort dito recovery effort. Kung may manliligaw mag-effort, di pwede rin naman kung someone nyo. So, depende. Kung ano bang fulfillment ng gusto, ng Leo dito. Anyways, sabihin na lang natin ex muna, bago someone new. Ito, ex.
Kapwa Leo, isa sa fire sign, Gemini, Libra, Gemini, ano ba yun? Isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, kapwa Leo, ulit. Aquarius, isama na rin natin buong air sign kasi nagkamali ako dito eh. Kala ko air sign. So Gemini, Libra, Aquarius. Gemini, Libra, Aquarius, ito fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, ito Leo. So kapwa Leo. Ngayon, dito naman tayo sa susunod. Ano pang masasabi nito? Ibang senaryo. Pero syempre, Libra. Leo pa rin ang bida. O, isama na rin natin yung Libra dun sa possible person. Sa bagay, nasabi ko rin naman yung air sign, di ba? Gemini, Libra, Aquarius. So, for some reason, pumapasok sa isip ko, air sign. OMG. Although, Aquarius lang yung lumabas. Pero yun na nga, isama na natin buong air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Authenticity. So, ang dating sa akin, yung attention ng iba sa inyo, lahat ng energy nila, ay magfo-focus sa topic ng authenticity, originality, pagiging unique, unconventional, hindi traditional, unorthodox ba tawag doon? Teka, hanapin ko sa internet. Minsan kung ano namang naisip ko, hindi ko rin alam kung ano yung pinagsasabi ko. Unorthodox, hindi karaniwan. Ayun, unorthodox, hindi karaniwan. Clarity, travel, ang dating kung may gala, may planong gumala or umalis or biglang gala, tuloy agad. So kung nakaschedule yan yung travel sa period na to, tuloy, whether nakaschedule yan or biglaan. So again, tuloy yung traveling. Or pwede rin magpaplano pa lang. Oh, eto, medyo weird. Pero tingin ko applicable lang to sa selected few people na medium, siguro psychic medium or lalapit sa psychic medium. Kasi may communing communion na parang kakausap ng spirit. Ganun ang dating. Hihingi ng opinion ng spirit? Or ghosts? Or siguro sabihin nating lalapit sa psychic dahil parang may paranormal activity sa place nila, nahingi ng opinion. Pwede rin ganoon. So again, depende kung
paranormal activity, di yun nga, lalapit sa psychic or psychic medium. Yung isa namang senaryo, siguro namatayan sila ng mahal sa buhay, so parang ang dating gusto nilang makausap ulit. Marami kasi nga pwedeng lapitan, di lang psychic medium, pwede rin tarot reader or any form na may kinalaman sa divination tools. Parang kakausap ng ghost spirit. So again, selected few people lang ang relate sa topic na yon, or baka mangyari. Selected few people lang yung tatamaan ng reading na yun. Anyways, magdagdag pa tayo. Ano masasabi nito? Star's Child. Maraming pwedeng case dito, pero babae to. Pwedeng babaeng Leo yung tatamahan, or ito yung person ng Leo na lalaking nanonood, or kundi man ganun ay babae nga. So hindi applicable sa nanonood, hindi siya babae, edi baka kakilala nila to. So whether babae o lalaki ang nanonood, kundi matumama sa kanila tong reading na lang, baka tumama sa someone na babae na malapit sa kanila. Paparating pa lang to, may blessing na paparating, pero hindi siya big, small kasi to small blessing. May start tayo, so more like small blessing or new inspiration. Depende kung anong new inspiration to, pero new inspiration posible rin. Ano pa ba? Stars or new hope. New hope. Ano bang magandang combination dito? New gadget. O pwede rin naman. New appliances. Baka bibili. Or may mag-give or gift. Or magiging or makakahiligan ang topic ng astrology, or magiging new astrologer, or kundi man astrologer ay spirituality na lang in general, or dito pa lang mabubuo sa period na to ang bagong plano. Ewan ko anong plano, pero may paplanuhin ng iba sa inyo sa period na to. Mukhang pabor ang tadhana sa period na to. Yun yung new beginning dito. Papabor ang tadhana. Sabihin natin binamalas in the past or recently. So, tawag dito? Parang Wheel of Fortune na iikot. Kung nasa baba ka, darating ang panahon na tataas naman. So, yan. Ang dating sa akin, may success na paparating. O papanig sa kanya ang kapalaran, suswertein siya, magiging masaya. Ayun.
or may wish siya na maaaring magkatotoo, wish, request, suggestion, recommendation. Ayun, babasahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang ang mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice na to sa period na to. So, sabi dito, the thing will develop toward the goal. Ito, there are reasons to be optimistic. At ang huli, no doubt. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.